Eto guys, pag-usapan naman natin yung mga best seller ni Infinix ngayon. Guys, eto sa mga nag-aabang dyan ng mga best seller ni Infinix o yung mga gaming phone. Guys, pag sinabing mga gaming phone dito kay Infinix, ang maganda dito guys, sobrang tataas ng mga specs po nito and parameters. Then maganda po dito sa kanila is napaka-budget friendly po nung kanilang mga presyuhan. Yan guys, kahit i-compare natin yan, check po natin yung mga specs nito. Tapos ito guys, yung mga hilera nung kanilang mga bestseller yan, halos lahat yan guys. Ito, umpisahan natin sa Hot 40 Pro, tapos yung kanilang Note 40, tapos yung kanilang 5G, yung kanilang 035G, yan ang mga, yan isa rin yan sa mga bestseller nila. At syempre guys, yung bagong release po nila pagdating sa mga curved screen, ito pong si Note 40 5G at Note 40. Ayan, yan po yan. Yan po yung mga i-update natin ngayon. At syempre guys, hindi lang yan. Ito naman yung kanilang 035G na hanggang ngayon bumibenta pa rin. Kasi isa po ito sa mga top of the line nila. Kasi ito may naka 4K resolution to pagdating sa video. And guys, ito para naman doon sa kanilang latest model. Syempre, in collaboration, ito yung official gaming phone ng MPL. So yan. Guys, ito yung kanilang Infinix G20 Pro 5G. Syempre guys, 5G yan. Ito, unahin na po natin dito kay GT20 Pro. Ito guys, para sa latest update po natin dito kay Infinix G20 Pro, GT20 Pro. Guys, ito, price mo nito is 15,999. Ayan, para guys sa kanyang specs and parameters, ito, check natin yung kanyang mga specs and parameters. Operating system guys, ito naka OS, yan, XOS 14.4 GT. Then, ang processor po nito, may mataas ng processor na MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. Para po sa kanyang RAM and internal storage guys, ito ay may maximum RAM na up to 24. So, original po nito is 12 plus 256 gig internal storage. Ang display po, tama-tama, medyo malaking display nito guys kasi ito ay naka 6.78. Yan, full high definition plus na naka AMOLED display na rin po yan. Ayan, yun yung kanyang resolution guys. So, naka-AMOLED display. Then, 144Hz po yung kanyang refresh rate sa kanyang display. Napakataas po niya na 144. Then, sa camera guys, meron itong 108 megapixel with optical image stabilization. 2MP plus 2MP para sa kanyang triple. At syempre guys, sa kanyang front camera, meron itong 32MP. So, ito, hihimay na natin yung specs nitong si G20 Pro. G20 Pro. GT20. Ayan guys, para sa kanyang connectivity, syempre yan, naka 5G, 4G, 3G, and 2G. Lahat ng network meron na to. So, dual nano SIM. Guys, ito para sa colors, yan po yung mga colors natin, silver, orange, and blue. Pero guys, kung mapapansin nyo, yung mga kulay na po yan, ay yung mga guhit lang, hindi po talaga yung likod yan. Ito lang yan. So, ayan lang yan, yung sa likod. Ito yung orange, pero black yung kanyang dominant color. Then kapag sinabing blue, blue lang din po to, pero gray po yung kanyang body. Tapos ito guys, check naman natin yung design nito. Ito guys, napaka futuristic ng design niya. Yan, kung may nakita na kayong mga silver, so yun, maganda rin yung silver nito. Yan, bali yung silver, yan yung hawak ng ating mga models, yan, ng GT20. Yan po si Kyrie and Renny J. Ayan, ganun po yung kulay ng silver. Ayan. Guys, para sa latest update po natin sa bago ni Infinix GT20 Pro 5G ay 15,999. Tapos guys, ito naman tayo dito kay 035G guys, sa mga naghahanap ng 035G. Ito guys, may dalawang variants din to. Para po sa kanyang 5G, ito po ay naka maximum RAM 21 GB RAM. Bali ito ay 14,999. At kung 5G naman po, 4G naman po ang ating kailangan, 9,999. Yan, yung bali difference po nila doon sa kanilang ay yung chipset. Ayan, check po natin yung chipset nito. Ito po ay naka MediaTek Dimensity 8020. Kung 4G naman po, naka MediaTek Helio G99. Yan. Halos same naman po yung dalawa. Yan, sa camera nga pala guys, bali ito naka 4K resolution pagdating sa video. Itong 5G ng 030. Yan. Ito, meron siyang video resolution na 4K up to 4K. Check po natin. Ayan guys, kita nyo ba?
Naka 4K yan, up to 4K resolution. Dalawa yan, 30 frame at saka 60 frame. So gagamitin po natin dyan yung 60 frame para mas smooth. O, check po natin ha, smooth yan. Ayan o. So para smooth po yung pag-create natin ng mga video dito ay gamitin po natin yung 60 frame. At syempre guys, yung kanyang front vlogging camera, napaka ano din. Ito, meron siyang 4K resolution dito. Ayan, naka 4K po yan o. Tapos naka 60 frame din. So napaka smooth din pagdating sa front vlogging camera. So ayan guys, ang maganda dito kay 030 5G and 4G. Sa 4G po guys, naka 2K resolution yan. Yan po yung difference. So ulitin po natin para sa latest price update po natin. Guys, ito naka leather nga pala yung likod nito ha. Sa 030 5G. Yan yung kanyang 4G po, 9,999. At kung 5G naman po ay 14,999. And guys, ang update natin dito kay 030 5G. Tapos guys, eto, punta na tayo dito sa kanilang ano. Ayan. Sa mga bestseller guys, eto, unahin na natin. Yung mga naghahanap dyan guys sa mga budget phone. Pero syempre, gusto natin ng pang gaming. Guys, hindi naman porke pag sinabing pang gaming, ay gaming lang talaga to. Mas pinalakas lang po talaga yung phone, pang lahatan na. So kasama na po dyan lahat yung mga pang-browsing natin. At syempre yung buong cellphone yan. Kasi ito budget phone pero pang gaming nga daw. Ito po yung kanilang Hot 40 Pro. May dalawang variants po yan. Pero yung variants po nito guys, maganda dito, hindi doon sa internal storage. Doon lang sila nagkaiba sa RAM. Ito, 256 po pareho. 16 gig maximum RAM, 8+8. Tapos yung isa po ay 21 gig maximum RAM. So 12 ang original, 9 plus. So naging 21 gig RAM. Pero maganda dito guys sa kanilang 8499. Ito 8499 before. Ngayon ay 7,999 na lang. So meron na rin po itong 108 megapixel para sa kanyang ultra clear camera. 32 megapixel po para sa front. So guys, maganda dito sa dalawa na to, pareho silang may stabilized video na naka 1080 at 60 frame po yan. Yun nga lang guys, hindi natin matatry. Kasi ang hawak natin dito, yung kanyang dummy phone lang. Ito, ganyan po yung design yan. Meron po yung kulay black. Maganda rin po yung kulay black nito, para nagiging bluish yung pagka-black. So magandang tingnan. Then inside the box, meron po itong plain na case. Yan, rubberized case. Inside the box. So siguro naman nakikita na natin sa mga ibang ano yan. Yan guys, update natin dito kay Hot 40 Pro. Wala po silang 5G, parehas po silang 4G. Ayan. 7,499, very affordable. Makikita po natin yan sa mga presyo na mataas talaga sa iba yan pagka kinapar natin. At ito naman isa 7,999. Ayan. Tapos guys, ito dito naman tayo kung gusto naman natin ng bagong model po ni Infinix. Ito yung kanilang Note 40 series naman tayo guys. Ito. For Note 40 series, ito may dalawang variants. So meron din tayong 4G edition. Ito po yung flat. So flat po yung design yan. Ito po yan oh. So flat na flat po yan. Ang ganda rin po ng design nito sa personal. So ayan, mayroon kasi ipakita pag dito lang tayo sa mga ganyan na video. Pero in person guys ay maganda talaga ito. Ito guys, para sa latest update natin dito, Note 40, ito po yung 4G version. Ito po naka MediaTek Helio G99, 16 gig maximum RAM, 256 pointer na storage. Sa charging po, ito ay merong 45 watts fast charging sa cable. At yung kanyang wireless po nakasama na mag charge ay 20 watts po ang bato niyan. Then size po ng screen naka 6.78 AMOLED plus 120Hz na rin po yung kanyang bright display. 9,499. Ito po yung kasama niya inside the box. Tapos doon naman sa kanyang 5G guys, ito. Yan. Syempre kung gusto natin ng 5G pero affordable, ito tama-tama sa inyo. Infinix Note 40 5G. Ito guys, ano po nadagdag dito? Ito, unahin na natin syempre yung network, naka 5G po yan. Mabilis ang downloading and uploading. Then pagdating po sa chipset, ito yung naka Dimensity 7020 5G. Alam naman ito kung sinabing Dimensity 7020, mataas na po yan ha. Tapos naka maximum extended RAM po siya na 24 gig RAM. Then maganda po dito 512 gig internal storage. Super laki na po ng internal to. Hindi na natin kailangan talaga maglagay ng extra memory. At meron siyang 33 watts fast charging. Ayan, siguro guys, yan ang difference natin doon sa isa. Ito ay 33 watts fast charging. At yung kanyang mag charge na wireless ay 15 watts wireless charging po yung kanyang ano. Yan guys, sa mga nagko-comment dyan.
Ito po, magkaiba po sila ng wireless mag-charge 15 watts po doon sa 5G. Ayan. Para po sa size ng screen, 6.78 AMOLED plus 120 Hz na rin po yung refresh rate nito. Tapos, yan, ulitin po natin para sa kanyang presyo, yan, dalawa yan. Ang isa po ay 9,499 sa kanyang 4G at yung 5G po ay 12,999. Then, next po natin papakita sa inyo guys yung kanilang, eto guys, curve naman to. Note 40 series pa rin, Note 40 Pro. Dito guys, for Note 40 Pro, ito yan. Ito yung actual units. So, pakita ko sa inyo. Bali guys, itong hawak natin, ito yung kulay gold. Bali may tatlong kulay po yan eh. Green and black. Ito, pagdating naman sa case guys, ito yung kasama niyan. Na case, leather case. Tapos yung kanya mag-charge na magnetic. Yan o. Ayan. Ito guys, para sa dalawang variants po ng ating Note 40 Pro. Ayan. Guys, dito for Infinix Note 40 Pro. Guys, ito, design nito is naka-curve. So yan, naka-quad curve yan. Tapos may mga leather po yung mga case na magnetic. At may mag-charge din po itong dalawa na to. Guys, ito, 10,999 po para sa 4G Note 40 Pro. Bali ito po ay merong 16 gig maximum RAM na 256 po internal storage. Kasi ito sound by JBL oh. Parehas po silang sound by JBL yan. So, alam naman natin pag sinabing JBL guys, malakas ang sounds yan at medyo malakas na magandang pakinggan. Kasi ito para sa mga specs and parameters po ng ating 4G. Naka 70 watts po ito fast charging, 20 watts po wireless mega charge sa kanyang mega charge po na ano. Naka MediaTek Helio G99 para sa kanyang gaming chipset. 3D curved screen, 120 Hz po AMOLED super bright display. Yan guys ang ating update dito kay Note 40 Pro. At kung gusto naman natin guys ng 5G, ito naman, mag-a-add lang tayo ng 3,000. Bali guys, ito 13,999. Naka 5G na po tayo. At pagdating po sa chipset guys, ito syempre may mataas ng chipset. At yan guys, ito para sa kanyang chipset, naka Dimensity 7020 5G din. Up to 24 gig maximum RAM po yan, 256 po internal storage. 3D curve screen display na 120 Hz po AMOLED display para sa kanyang super bright display. Guys, ito. Yan, maganda dito guys, ayan, nga 5G na, tapos naka 100 watts po ang kanyang charging. Sobrang bilis itong mag-charge. Ito po yung kanilang Note 40 Pro Plus 5G. Yan guys, ang difference ng dalawa. Ito nga lang guys, sa kanila dito sa area ay ang kanilang 5G, mostly kulay na dumating ay black. Pero maganda rin po yung black guys. Napaka-elegante po ng design to. Kasi naka-edge po yan. So ayan guys, ang ating latest update para doon sa Note 40 series ni Infinix. O ano pang hinihintay natin guys, ito ang dami natin pagpipilian pagdating sa mga gaming phone or yung mga top of the line ni Infinix. So budget phone pa rin po yan kapag i-compare po natin. At ito guys, balikan natin yung kanilang GT20 Pro. Ayan. So napakaganda po ng ano nito ha. Naka low blue light certification din to ha. O, tapos guys, sama na rin natin yung kanilang mga budget phone. Siyempre, hindi lang yan. Ipahuli na natin yung mga budget phone ni Infinix. At para naman sa mga budget phone ni Infinix guys, ito. Meron sa halagang 3,399 po ay meron na tayong 6GB RAM, 64GB. Bale guys, ito po si Smart 8. Yan. Guys, sa mga naghahanap ng budget phone. Tapos yung isa pong variant ito, naka 8GB RAM, 128. Kung gusto naman natin ng doble internal storage. At yung RAM din po niya, ito mas din, naka 8GB RAM maximum RAM po yan. Ayan, 3,999 lang po yung halaga natin. Ito guys ay bali ay yan, naka 90Hz refresh rate pagdating sa screen, 6.6 po ang size ng screen yan, na naka Magic Ring. Guys, pag sinabing Magic Ring, may mga nagtatanong sa atin, ito po yung Magic Ring na tinatawag, yan. Kumbaga sa iba, ang tawag po dyan ay capsule. Pag sinaksak po natin yung charge, lumalabas po yan, mahaba po yan, tuldok na yan. Ayan. Tapos, ito guys ay merong 5,000 mAh massive battery din. Ayan, naka type C na po ang charging niya yung sa cable. Ayan guys, ito napaka best seller ng kanilang ito, Smart 8 at saka yung kanilang Smart 8 pa rin na 128GB. Tapos guys, hindi lang yan, meron din silang upgraded ng Smart 8. Ito po si Smart 8 Pro.
Guys, ito, nag-add lang tayo ng 1,000, 4,999. So, nadagdag po dito guys yung kanilang tumaas po ang maximum extended RAM yan, 8+8. Pero 128 din po yung internal storage niya. At yung kanyang pong camera, sa main camera, ito tumaas din, naka 50 megapixel. Compare po doon sa dalawa na naka 13 megapixel. Ayan. Guys, ito yung ating difference pagdating dito sa kay Smart 8 Pro. Ayan. So, the rest naman po sa mga charging at pare-pares naman po yan. Ito nga pala guys, iba yung kanyang chipset. Ito, buti nakita natin. Ito kay Smart 8 Pro, ang chipset po na ginamit dito ay naka Helio G36 na. Ayan, MediaTek Helio G36. Tapos guys, ito pa po yung iba namang version ng ating ayan, sa mga budget phone pa rin. Hot 40i. Guys, ito for Hot 40i, may tatlo tayong pagpipilian dito Guys, kung gusto natin ng pinaka-budget, ito 4,499. Ito guys, ay naka 8 gig maximum RAM na rin. Tapos 128 na po internal storage. Ito, sa halagang 4,499. Bali guys, ito, check natin. Bali ito, naka 90Hz fan full screen with magic ring din. 50 megapixel po para sa kanyang dual camera. So maganda dito guys, budget phone pero naka 32MP pagdating sa front camera. For security, naka side mounted fingerprint din yan. Then yung volume po nito may kalakasan 200% volume mode. At ito nga pala guys, naka 18 watts fast charging with 5,000 mAh battery. Yan po, para sa latest update natin dito kay Hot 40i. Budget phone na may mataas na camera at fast charging na din. At para po sa isang variant nito, 5,299. So ano ba yung nadagdag guys dito? Ito po yung nadagdag lang sa kanya yan. 16 gig RAM, tumaas po yung RAM nito. Pero the rest, same po sila. So mag-add lang po kayo dyan ng mga 800. O 800, mga ganun. Yan, tapos guys, ito naman yung sa natin. Sa 256, ito, 5,999. So dito guys, tumaas yung RAM at tumaas po ang internal storage. So doble, kumbaga. Yan, bali ang sa mga iba pong specs nito guys, same lang din po. Same na same yan. Internal na po at RAM ang naiba. So 5,999. Naka 16 gig maximum at 256 na po tayo. 18 watts din. So ayan guys, ang ating latest update dito kay Infinix ngayong June 14. Ayan. Inuulit natin ngayong June 14.